Sorry Dylan, it's just a joke. Hindi mangyayari yun. Imposibleng ma-inlove ako sa iba. Promise, pinipikon lang kita but I don't want you to cry. Gusto ko akin ka lang, he emotionally confessed. Lahat sa'yo akin lang. Pero kung masaya ka sa iba, ayoko pakawalan ka. But then I would, and it will hurt. Patag na lang ang tono ni Dylan. It will hurt so bad forever. Tumagos yun kay Lana. Nasabi niya sa kanyang sarili na hindi na muling pagtatawanan si Dylan tungkol sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Joke lang kasi eh. Ikaw kaya ang tanungin ko ng ganoon, will you let me go if I fall in love with someone else? Siya naman ang napaisip. Si Dylan may ibang kasama sa kama? Sa loob ng kotse, sa shower room sa gym, sa kondo nito. Napailing-iling siya. Oo nga, nakakaiyak kapag iniisip. Ayaw niya ng ganon. Gusto niya lang sa buhay nito. Hindi kita ilalet go. I'll make love with you again, emotionally. Para mahalin mo ulit ako. Selfish. Kinangalan niya to. Naglaro na ulit ng kapilyuhan sa mga mata nito. Maya-maya'y napalayo siya dito. Are you just playing with me? Acting lang yung kanina. Tumaging-ting ang tawa ni Dylan saka siya ikinulong sa mga bisig nito. Totoo iyon. Nakakatuwa lang ang pagiging madamot mo. You're annoying. Just don't ask the same question again. Pero naiiyak ka na talaga kanina, tanong niya pa. Nagkibit balikat ito. Nakakatakot ang tanong mo kanina. Hindi ko kayang sagutin. Gusto ko ring maging madamot katulad mo. Pero sobrang kitang mahal na hindi rin kita kayang ipagdamot sa kasiyahan ng dapat sa'yo. She dreamily sighed. Aw, ang drama-drama natin. Gusto lang naman kitang pikunin. Ha? Bakit gusto mo akong pikunin? She shrugged her shoulders. Ewan ko, masaya eh, weird. He lightly pinched her nose. Halika na, tulungan mo na ako mag-empake. Anong gusto mong pasalubong? Nag-isip si Lana sa tanong ni Dylan. Kausap niya na ito sa cellphone. Tumawag ito bago mag-board ang eroplano nito. Dried mango. And please come back to me safe and sound. Alright, I'll see you next month, honey. Enjoy your single life for now. Napangiti si Lana. See you, Dylan. I love you so much. I love you more, honey. Umuwi ka na rin after you ate your chocolate cake, alright? Nasa pastry shop kasi siya. Kumakain naman talaga siya ng cake. Pero may hinihintay rin siyang tao. Yes, I will. Oh, before I forgot. Bakit mo nga pala natanong kanina kung may anak ako sa past girlfriend ko? Wala lang, may kakilala kasi akong meron. Nakahinga siya ng maluwag na sumagot itong siguradong wala dahil maingat daw ito. She just randomly asked him that question. Sige na, ibababa ko na. Tawag ka na lang kapag nasa Cebu na kayo ni Tito Angelo. Alright? Ingat kayo. One last goodbye and I love you, then the call ended. Saktong namataan niya si Eugene na papasok ng pastry shop. Malapad siyang napangiti. Bigla kasing tumalon ang puso niya nang makita ang presensya nito at hindi niya alam kung bakit. Hi Lana, kanina ka pa? Yeah, kinda. Pero okay lang, kausap ko naman ang boyfriend ko sa phone, kaya hindi ako nainip. Have a seat. Muestra niya sa upuan sa tabi niya. Salamat. Nasamyo na naman niya ang kinagigiliwan niyang amoy nito nang tumabi ito sa kanya. Ang bango mo talaga. Siguradong wala kang perfume na ginagamit? Umiling ito. Wala talaga, like I've told you. Tumango siya at in-enjoy ang amoy nito. So kaya mo ko tinawag dahil gusto mo kong amuyin? She chuckled. Sorry, nakaka-addict kasi eh.
Pagkuway kiniling niya ang ulo at tinitigan ito. Oh my, Eugene, parang lalo kang gumwapo. Mas gwapo pa nga ata ito kaysa kay Dylan. Napailing-iling ito. Kung wala kang boyfriend, iisipin ko nagkakagusto ka sa akin. Kung hindi niya mahal si Dylan, baka nga. Anyway, alam mo na siguro kung bakit tinawagan kita. Inabot niya rito ang mug na kape na in-order niya kanina para dito. Here, coffee. Mainit pa yan. Kinuha nito yon at nagpasalamat. Nahalata niya ang panginginig nito habang hawak ang mug pero kalmadong ekspresyon ng mukha nito. Nalaman ko na ang foundation mo nag-alaga sa anak ko. Tumango siya. Nagulat talaga ako nang malaman kong ikaw palang totoong ama ni Hart. Napabuntong hininga ito at sumandal sa kinauupuan. Hindi ko alam na may anak ako kung hindi ko pa nakausap si Attorney Ataide. I admit, nagkaroon ako ng girlfriend na Tanya Aragon, but it's just for a short span of time. I met Tanya when I'm still studying at the US for college. Bumaling to sa kanya. Sila pang nagsabi na magpa-DNA ako, and when the results came out, I'm ready to know and keep my daughter. Ang ganda niya, ngumiti ito. Excited na ako makilala siya. Tinapik-tapik niya ito sa balikat. Hart is excited too. Alam ko yung pakiramdam na makilala ang totoong ama, and it feels so complete and fulfilling. Magiging lakas ka ni Hart para patuloy niyang labanan ang sakit niya. She's a smart and tough kid. Sumunod na mga sandali ay nag-usap sila nito tungkol sa kalagayan ng anak nito. Tanong ito ng tanong kung ano pa ba ang mga epektibong panlunas para mabilis na gumaling si Hart. Halatang alalang-alala ito. Kahit sandali niya palang nakikilala si Eugene, alam niyang magiging mabuting ama ito kay Hart. 9:00 na ng gabi na nagdesisyon silang umalis na. Pwede kang pumunta sa foundation anytime para makita si Hart. Kahit nasa mismong day ng second chemo niya. Tumango to. Pwede ko ba siyang makita bukas? Excited niyang tanong. Oo naman, tawagan mo ko bukas. Salamat Lana. Nagpaalam na siya at saka naglakad papunta sa kotse niya. Ngunit bigla siyang napahinto nang parang umikot ang paligid. Bigla rin ang pagbaliktad ng sikmura niya. Natutop niya ang bibig at pinigilan ang pagduwal. It's bad to eat too much chocolate cake. Bakit ba kasi naka-4 na slice ako kanina? Lana, are you alright? Nasa tabi niya na bigla si Eugene at nakaalalay sa kanya. Nasusuka ako. Bakit ka kasi kumain ng 4 na malalaking slice kanina? Inalalayan siya nito papunta sa kotse. Binuksan ang pinto sa passenger side at pinaupo siya doon. Ibibili kita ng tubig, sandali lang. Pumasok ulit si Eugene sa loob ng pastry shop at maya-maya'y bottled water na itong dala-dala. How are you feeling? Tanong nito habang binubuksan nito ang cup. Pagko ay inabot sa kanya ng bote ng tubig. Mabilis siyang uminom at pagkatapos, sumandal sa upuan ng kotse. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Lately, madalas na siyang nahihilo. Minsan pa habang nagbabasa, biglang nanlalabo ang paningin niya. Hindi kaya bumalik ang? Mabilis siyang napailing. No, hindi na babalik ang cancer niya. Isa pa, hindi naman sumasakit ang ulo niya ng sobra. Isa yun sa mga sign ng brain cancer. Pero may posibilidad. No, no, no please, she murmured. Kung nagigista na naman ang cancer sa katawan niya, posible ngang magpakita ng maaga ang mga signs. Hindi pwede. Bigla na siyang humagulhol ng iyak. Lana, what happened? Anong nararamdaman mo? Tarantang tanong ni Eugene. Eugene, she had the urge to hug him and so she did. Biglang nanghina ang buong sistema niya. Paano nga kung bumalik ang sakit niya? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Napalunok siya. Yes, please. Nauutal na wika ni Lana.
Kabadong-kabado si Lana habang hinihintay ang resulta na ginawa sa kanyang pagsusuri ng doktor. Ang tanging kasama niya lang ay si Eugene. Nahihiya siya sa binata pero sinamahan siya nito hanggang sa paghihintay sa doktor. Hindi daw ito aalis hanggang sa hindi nito masiguro ang kalagayan niya. Abot-abot sa langit ang panalangin ni Lana na sana mali lang siya ng hinala. Na sana walang ibig sabihin yon. Sana ay overstressed lang siya kaya may series of dizziness siyang nararamdaman. Nagsimula yun 2 months ago sa Hong Kong noong kasama niya si Riv at Dylan. Miss Aguilar, napapitlag si Lana nang tawagin siya ng doktor. Mabilis siyang pumasok sa opisina nito. Nagpaiwan si Eugene sa labas. Ayos na rin yun para may privacy sila ng doktor. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong pa ng lalaking doktor. Ayos na po sa ngayon. Nawala na po yung hilo. Nakagat ni Lana ang ibabang labi. Dok, ano pong nalaman niyo? Binundo na naman siya ng kaba. Miss Aguilar, hindi ka dapat sa akin nagpapatingin. Dapat sa mas alam ang tungkol sa kalagayan mo. Nangilid na muli ang luha sa mga mata niya. Kailangan ko na po bang magpatingin talaga sa brain surgeon? Kumunot ang noo nito. Bakit kailangan mo ng brain surgeon? You need an OB-GYN. Natigilan siya. OB-GYN? Ano pong kinalaman ng OB-GYN sa cancer cells ko? Cancer cells? Wala ka namang cancer, Miss Aguilar. You're pregnant. Nalaki ang mga mata niya at napanganga. Hindi makapagsalita. She's pregnant? Hindi cancer? Pero buntis ka, Miss Aguilar. Kaya naman pumunta ka sa isang OB para mas matignan pang kalagayan mo. Mukhang 2 buwan o higit ka ng buntis. Hindi na narinig nila ng mga kasunod pang sinabi ng doktor. Buntis ako. Buntis ako. Buntis ako. Napalunok siya. Dumagsa sa dibdib niya ang libo-libong emosyon na nagkukubli sa sistema niya. Buntis ako. Buntis ako. Hanggang sa pumasok na ang susunod na pasyente, hindi pa rin sila na makapaniwala sa nalaman. Buntis siya. Tulala si Lana. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na buntis siya. How could she not know? Paano hindi niya naisip ang posibilidad na mabuntis siya? Paano hindi niya naalala na 2 beses na pala siyang walang period? Paano hindi niya napansin ang mga signs? Ang mga pagkahilo niya, ang mas madalas at mas maraming pagkain ng chocolate cake. Paano niyang hindi nalaman na may dala-dala na pala siya? Sa sinapupunan ng mahigit 2 buwan na? 10 weeks to be exact. Binabalikan niya sa isip kung kailan posibleng na-conceive ang baby niya. 10 weeks ago. Sa gym shower. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lana habang nakatingin sa kawalan. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. She's trying to figure out herself. Masaya naman siya. Really, she is. Ngunit may bahagi sa kanyang kinakabahan at natatakot dahil sa kalagayan. Ano bang malay niya sa pagbubuntis? How can she make sure that her baby is safe until her due month? Hindi niya pa magawang sabihin kay Dylan ng balita dahil nasa malayo pa ito. Parang hindi niya gustong ipaalam yon sa pamamagitan lang ng telepono. Gusto niyang malaman ito ng personal mula sa kanyang balita. At dahil buntis siya, it only means one thing. Kailangan na nilang ipaalam ang tungkol sa kasal nila ni Dylan or maybe they can stage a real wedding. Being a true blue wife and a mother. Sa totoo lang, hindi pa siya handa. Lana! Napapitlag si Lana at napakurap-kurap. Napatingin siya sa kasama niya ngayong si Sarina. Nasa foundation sila ngayon sa opisina niya. Sharina is romance novelist. Matalik na kaibigan to ni Eugene kaya sila nagkakilala. Sharina is working on a novel and she asked to interview Lana as a part of her research. Are you okay? Maingat na tanong nito habang nag-aalalang nakatingin sa kanya. Mula nang mag-umpisa tayo ng interview, lagi kang parang wala sa sarili. Sorry Sarina. Marami lang kasi akong iniisip. Works and such. Palusot ni Lana saka tumawid ng upo. Nakaabala ba ako sa'yo? Gusto mo tuloy na lang natin ang interview next time? No. Hindi ka abala.
Bakante naman talaga ako ngayong araw. Mabilis na sabi ni Lana saka inabot ang baso ng orange juice sa ibabaw ng lamesa. Let's go on with the interview. Nasaan na ba tayo? Sure ka? Panigurado pa nito saka inayos ang salamin sa mata. Tumango siya at saka uminom ng juice. Okay, ang next question ko, sabay sulyap sa iPad nito. As Lana de la Cruz Aguilar, how will you react kapag nalaman mong buntis ka ngayon? Munti ka niya ng mabuga ang iniinom na pagkarinig ng tanong. Buti na lang at napigilan niya sarili. Napaismid lang siya habang umiinom. She tried to remain calm and poised. Kung hindi niya lang talaga kilala si Sarina, iisipin niyang may alam ito tungkol sa totoong kalagayan niya. But she never told anyone about her being pregnant, kahit kay Eugene na nagdala sa kanya sa ospital 3 days ago. Ay hindi niya sinabing nalaman mula sa doktor. Nilapag niya ang baso ng juice at nag-isip ng isasagot. Honestly, hindi ba nga I'm enjoying first being an independent woman? Kumbaga, dahil nga sa health ko noon, I never experienced being Miss Independent. Pero kung nalaman kong buntis ako, it's another turning point in my life. Matapat na sagot ni Lana. Pasimple pa siyang napahawak sa puso na hindi pa lumolobo. I cannot be selfish anymore if I learn that I am pregnant. It's not about thinking for myself alone, but it's about thinking for my baby and its needs already. So, hindi ka magiging masaya? I will. I will be, but napabuga si Lana ng hangin. Matatakot ako, kakabahan, maguguluhan. She said exactly what she's feeling right now. I cannot be 100% happily, really. Nakakaintinding tumango ito. Hindi ka pa ready? Kumistot ang kamay ni Lana na nakahawak sa puson at saka napayuko. Parang ganun na nga. It will not sink in first, most probably. Ninote ni Zarina lahat na sinagot niya. I'm sorry baby, mommy love you, but let me absorb all these things first, alright? I will be ready. I will be. Ia-adjust ko lang ang mindset ko. Nagtuloy-tuloy ang mga tanong ni Sarina at tungkol naman yon sa trabaho ni Lana at tungkol sa ginagawa ng foundations, kaya medyo nakahinga na siya ng maluwag. She tried hard to focus on their conversation. Ayaw niyang mahuli na naman siya nitong tulala at baka mahalata na siya. Thank you so much Lana, lalo na for letting me use your name and character. Don't worry, ititwist ko naman ang facts para hindi malapit sa totoong buhay. Na Lana, nakangiting sabi nito pagkatapos ng interview nila. Tumango siya. Good luck on your story. Don't forget to give me a complimentary copy, okay? Zarina chuckled. Kung papasa to sa editor ko, aba syempre. Sige Lana, mauna na ako ha. Bye. Wait, hindi mo muna dadaanan si Eugene? Nasa kwarto siya ng anak niya sa 3rd floor. Imporma niya rito. Nagkakilala na si Eugene at Hart noong isang araw, and just like what she expected, it was an emotional yet fulfilling moment. Umiling si Sarina. Hindi na, mabuting magkabanding sila ng anak niya na sila lang. Kailangan ko na rin kasing umalis. May date kasi ako eh. Nakangiting sabi nito na tila excited habang papalabas ng pinto ng kanyang opisina. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka. Paalam na lang ni Lana dito. Kumaway ito bago tuluyang lumabas ng opisina niya. Now she was all alone again. Napatingin siya sa cellphone niya nang tumunog yon sa ibabaw ng desk niya. Si Dylan ang tumatawag. Nangalumbaba siya at imbis na sagutin ay tinitigan niya lang yon. Parang wala siya sa mood para makipag-usap sa asawa. Baka mag-alala ito pero parang hindi mahalaga sa kanya yon. She groaned. Sabi ng Obi kahapon na pinuntahan niya, naglilihi na daw talaga siya. Kaya naman maging aware daw siya sa kanyang mood swings at hormones. Sa paglilihi niya, mukhang may hirapan sa kanya si Dylan. Paano mukhang si Eugene ang pinaglilihian niya? Hindi niya alam kung problema yon. Pero parang kay Dylan, magiging lalo na't possessive ito sa kanya. Natigil ang pag-ring ng cellphone niya. Kusang kumilos ang kamay niya at in-off ang cellphone niya para hindi na makatawag sa kanya si Dylan. Napangiwi siya. Sorry Dylan, wala lang ako sa mood. Wika ni Lana habang nakatingin sa cellphone niya na parang si Dylan yon.